Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayo po ngayon ay on the way sa Villaggio. Montasa, sorry. Montasa pala. Kasi may iftar. May pagkain pala doon. So doon tayo. Mamaya-maya papakita ko po sa inyo kung anong kaganapan doon. Ngayon po pala ay ika-23 po ngayon ng January. Ang oras po natin ay alas 4:40 na po ng hapon. So mamaya update ko po kayo. Bro, thanks. Luluto ko ba? Hindi, nakalimutan niya ilabas sa freezer. Bigas. Oh, hindi niya nakalimutan niya iluluto niya pala. Ano? Ubi. Tapos may empanada, ayan. Sa may pagkain, may adobo, may kaldereta. Yan ang magic dito, hindi maubos pa tayo. May ano. Pag ano, kulang, ano, sobra-sobra, ano. Di ba ilang beses tayo yun ang sauce. Experience. Sobra-sobra pa. Ayan ang sauce sa ano, sa empanada. Oh yeah, sabon. May baso naman. Yun yung sauce. Yun yung sauce. Tikman yung sauce. Ayun na. Yung weekly pag kita natin, isa yun sa mga pag-charge natin. Hindi lang yung gadget natin ang sinacharge. Sa tingin lang natin sa mga ngiti ng mga kapatiran, mashallah. Yung iman natin parang charge din. Pangalawa ay pag handa natin sa buwan ng Ramadan, malapit ng buwan ng Ramadan, sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sama-sama tayo sa ibadah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Banggit natin yung mga salafus salih ay 6 na buwan pa sila maghanda bago dumating ang Ramadan. Ang rule natin dito ay kahit mga dalawang minuto, is hindi lang kayo magsalita, hindi lang sumusunod. Lahat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung isa nabuksan ko na yan pero Ito? Iba, ano pa yun? Next time. Ingat. Sabihin naman ni Mrs. sa mga balkali na kasama. Next time sasama ko daw siya. Bawi-bawi lang ang stand. Anong sabi ng Mrs.? Anong sabi ng Mrs.? Ikaw, parati ka na sa barkada mo. Gantihan siya. Bro, ingat bro. Salamat po. Ingat bro. Sige po. Pero may balik doon. Pero lagi ka sa barkada. Salamat. Una po, nagpapasalamat tayo kay Allah dahil lagi niya tayong pinagkikita-kita dito. Pasalamat tayo sa ating mga pagkain. Alhamdulillah. Napakasagana. Every Thursday, alhamdulillah. Yun lang mo po, at dahil nandito ang ating mga bisita, so sila yung mga talagang forever sa salita. Bago sila, ikaw muna. Yung mga bisita nga daw magsasalita eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun lang, paalala sa aking sarili at sa ating lahat. Yung intention natin na pag sure pa lang natin, yung intention pa lang natin ang pinakamahalaga. Kasi walang silbi yung pag ano natin dito, yung intention pala natin dito. Yun lang, dagdag. Saan pa ng isang piraso? Pino. Galing Pinoy.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Una pinasalamatan namin yung Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, itong ito, yung mainit na pagtanggap sa amin. Dahil ako, first time, ilang beses ko nang nakikita sa picture or sa narinig sa sabi-sabi ito mga 5 star daw every Thursday. So, ang inahantay ko lang itong ano, yung driver. Kasi kung hindi dahil sa kanya na ano, hindi din kami makakapunta dito kung ano, sa pagko-commute ganun. So napapadali alhamdulillah yung pagpunta dito dahil nga sa serbisyo niya sa amin. Kumbaga, siya na yung ustad, siya na yung mudir, siya na yung driver pa. Pangkalahatan. Kaya alhamdulillah bilang ano para sa amin yung isang kapatiran na pinapaano namin, kumbaga na-extend hindi lang sa Alcor, kumbaga tumatagal kami sa Alcor na parang na nakakilala lang kami ng mga ibang brother kung sila yung pumupunta dun. So dahil nga sa pamamagitan ng mga ganito na mga gathering, alhamdulillah, kumbaga mayroon tayong mga brother o doon na hindi natin nakikilala yung iba, tulad kung si brother umalis, hindi man lang nakilala. So inshallah baka may pagkakataon pa na makilala at usap-usap. So ganun na lang siguro. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat. Driver bodyguard. At ako po ay nagtatrabaho sa Raslapan at ako po ay nasa pangangalaga ni Ustad Mix sa Alcor. Kasama ko si Brother Saud. At yung sinabi ni Brother Saud at talagang totoo 'yun. Matagal na kami sa Alcor, pero sa kapanahonan nila Ustad Saddam, Ustad Zabujami, Ustad Salinor, Abdul Qadir Abbas, pero hindi kami nagawi dito sa Doha dahil yun nga isa din sa mga nagawi lang kami dito pag mga Quran competition, mga ganun lang na na mga activities dito sa Fanar. At mula nung pagdating ni Ustad Mix, yun na parang may tulay na rin. Siya na yung tulay sa amin na may na-close ang kaming kapatiran dito sa Doha. At ako po ay masaya at pinahintulutan ako ng Allah na makasama sa pagsasama ninyo ngayon. At isa pong napakagandang gawain ito na magsama-sama ang magkapatiran dahil sa nito sa tingin ko pwede mong kahit sino sa dito sa grupo pag may may mga dinadala kang pwede mo silang ibahagi sa kanila at mabigyan ka ng magandang payo o kahit naman hindi mo sila ibahagi at may magsasalita naman baka doon makakuha ka ng solusyon sa iyong mga dinadamdam. Ganun. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Rasulullah Karim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. First, malaking pagpapasalamat po kay Allah Ta'ala na binigyan tayo ng lakas. Gaya sa amin, walang plano kaming pumunta pero biglaan na papunta rito. Dahil sa isang intensyon na at least makita po yung mga kapatid natin. Ganun pa man, may reminder po akong sasabihin para sa sarili ko, sa mga anak namin na when the Prophet sallallahu alaihi wasallam was trying to walk across, he took one of the sons of the Sahaba, put him on top of his neck. Tapos sinabi niya sa anak ng Sahaba na ito, our life here is like a wayfarer. Sabi niya yung buhay natin parang sa Islam. On the other hand, it's a reminder for us na
ginagawa natin ito ng kabutihan, seeking and God. Ako po si Victor Osman, doktor dito sa Qatar, internal medicine specialist, and taga Zamboanga City. Welcome po. Dok, para sa inyo, Para sa akin, ang takwa is sabihin natin recognizing the presence of even though we cannot see Him. So parang tulad ng isang CCTV na nakikita yung lahat ito, always nakikita natin binabantay natin. The same, we should recognize our license and we have to be mindful of our activities or our actions natin in our daily. And it should be always in accordance sa teachings na ating thank you. Thank you. See you, Father. Assalamualaikum. Thank you for sponsoring right now. Sa akin, ang fasting, for me, is dalawa ang benefits na natin sa spiritual, lalo na sa amin sa medical. Actually, in my profession, nire-recognize na namin ang fasting as well. Treatment or management na makakatulong sa mga diabetic patient. So fasting is also reminding us how to be mindful of our health, no? And it's sabi nga, it is good for us. And yun din ang way natin to sabi natin na lilimitahan natin sarili natin over mga excesses sa pamilya natin. So even sa not only sa eating, but also the way we think, we act, how we deal with the situation. Lalo na dyan din natin testimony sa bar natin, patients natin. So fasting is not only good for our body, but it's also good for our mind and our sabi natin أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Inakala ba ng mga tao na sila ay hindi susubukan pagkatapos nilang mag-claim na sila ay naniniwala? Hindi po. Lahat ng mga grade 1 bago makapunta ng grade 2, kailangan muna silang subukan kung karapat dapat sila dun sa level 9. Bago ka mag-college, merong matinding entrance exam. Bago mo maranasan yung tunay na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagpasok sa paraiso, hindi po libre. Higit po yung pagsubok na ibibigay sa iyo ng Allah. Pero ito po yung magandang balita. Kapag binibigyan po kayo ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, tinatanggal yung mga bagay na hindi dapat kasama ng pagpapatakbo ng buhay po ninyo. Kapag pinasok ka sa kulungan bilang pagsubok, marami kang matutunan dun sa loob na hindi mo pala dapat ginagawa sa landas na tinatahak mo bilang isang Muslim. May mga learnings na kinakailangan matutunan natin the hard way, dahil yung tao minsan matigas yung ulo. So merong mga learnings madali at merong mga learnings kinakailangan dadaan ka sa hirap. Tulad ng isang pagsisig, napakahirap. Pero paglabas mo, meron ka ng daladalang pearl. Yung diamond, bago pa yan maging precious, kailangan dadaan muna ng marami. Ngayon, magtatrabaho ka ng 8 hours. Pag uwi mo, kailangan mo mag-relax. Paano ka magre-relax? Sa pamamagitan natin ngayon ng social media.
sa social media, kapag hindi ka marunong gumamit niyan, dito ka nang iniimbita. Unti-unti palayo sa pagkilala mo sa Diyos. Pero pag mabilisan po, pangalan, taga saan po kayo sa Pilipinas at yung profession po sa Sa mga pala si Rachel Isinta, Caloocan City, accountant. Caloocan City. Bro, para sa inyo, ano ibig sabihin ng takot? Yung tako sa sarili kong paunawa, yung takot sa Allah, na lahat ng ginagawa natin kailangan anchored towards our faith and obedience with Allah's will, commandments, policies. Alhamdulillah, sa tayo sa mga kapatid. Sino yung papalibing training din sa picture? Para sa inyo, ano ibig sabihin ng takot? Yung fasting as Hindi ko unahan sa yan. hindi lang yung deprivation ng physical needs, hindi, parang this is the time to exercise your Islamic faith on kasi kasama na yung obedience, kasama yung self-control, so all in all para siyang recharging of our body and soul. 14. Ilang buwan na lang po, ilang araw na lang, darating na yung Ramadan. Paano ba dapat natin ito salutin? Yung pagsalubong ng Ramadan, Ustads, hindi lang yung paghahanda sa physical na katawan natin, kundi pati sa spiritual na katawan natin. Kasi yung Ramadan, yung physical is lahat tayo mawawala eh. So kung pinagandaan natin, although may mga physical benefits tayo nakukuha sa Ramadan, pero ang aim para sa akin talaga na Ramadan is to exercise